dear beloved, Boss Mike Cervera. Tri-Committee kaugnay ng pagkalat ng fake news at disinformation online. Gaganapin po ang pagdinig kasunod ng pag-issue ng show cause order sa mga vlogger na hindi sumipot sa unang pagdinig. Sa pagdinig na ito. Ayan po yung balita na bago ho maganap ito. Ngayon, ito pa. May investigation sa TRICOM eh. In fact, papatawag nga natin. Alam mo yung sinasabi na nakakalungkot kasi yung mga hindi umattend ay yung kanilang mga ginagawa ngayon ay kinukumbinsi nila yung kanilang mga followers na kaya hindi sila umattend kasi baka i-contempt sila, ikulong sila at pipigilan natin yung kikitilin natin yung kanilang freedom of expression. Binubudol po nila yung kanilang mga followers eh. Binubudol naman talaga nila. Sumasaklolo sila sa mga followers nila. Hindi ho tulad ko. Kailanman ho, hindi ako nagpasaklolo sa inyo. Ang lagi ko sinasabi, ano mga kababayan, ha? Ang lagi ko sinasabi, kapag hindi na ho kayo masaya sa akin, okay lang. Hindi ho ako aalis sa tabi nyo hanggat hindi nyo ko pinagtatabuyan. Tandaan nyo to ha, mga kababayan, nakabuo tuloy ako ng aking linyahan. Mga kababayan ko, alam nyo ako, hindi ko ipipilit yung sarili ko sa inyo. Pero tandaan nyo to, hindi ako lalayo sa inyo hanggat hindi nyo ko pinagtatabuyan. Diba? Ganun yun. Pero ito, mga kababayan, kakaiba mga kababayan eh. Tinataniman ng kung ano-ano. Kaisipan para sila'y paniwalaan doon sa mga naratibo na gusto nilang, gustong-gusto nilang isiksik sa mga isipan ng mga tao. Wala naman po tayong ganyan eh. Wala naman pong ganyan. Nakita naman nila, may mga kasamahan sila na pumunta doon. Wala naman po. May kinontempt ba tayo? Meron ba tayong binastos? Wala naman kayong binastos eh. Wala ho. Eto na, Ngayon, eto na yan. Noon yan, ha? Ngayon, eto na yan. Hanapin nyo kami, magmura kayo, something like that. Tingnan natin ano namang hindi naman natin sila masisisi o hindi natin masisisi kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Ako, yan na. Sinasabi ko sa inyo. Eto, matindi mga kababayan ko. Matindi yung binitawan netong si Barbers. Lagot kayo, Nixon Dukay. Banat Bay, Maharlika, Corazon, Kecho, ay bakit kasama? Ay Chang, hindi sila kasama. Hindi pala kayo sama. Si Banat Bay lang, ulitin ko. Banat Bay, Maharlika, mga amuyong, mga fake vloggers kayo, yung mga hindi naliligo, yung kamukha ni Madam Sitang, at saka yung mukhang mukhang tubol. Yari kayo. Teka, panoorin nyo to mga kababayan Panoorin nyo. Ulitin natin Yari kayo. Pumunta kayo rito. Pumunta daw kayo doon. Hanapin nyo kami. Hanapin nyo si Ace Barbers. Magmura kayo, something like that. Tingnan natin ano namang Kasi talaga hindi nila naiiwasan yung pagmura ng pagmura, mura sila ng mura. Ewan ko ba? Lalo na yung isa, yung mukhang palaka, piling gwapo puta, yung itsura, malapit na sa gorilya. Opo, yung kasama ni Banat Bay. Yung mukhang yung itsura, malapit na sa gorilya. Yung panay sombrero siya. Diba? Naku, grabe. Walang sinabi yung kundi, mura ng mura. Ayan tuloy, nagagalit sila. Tuloy, ano yan, bakit? Hindi naman natin sila masisisi o hindi natin masisisi kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang dahil siguro, pinalaki silang bastos eh. Kechu, thank you naman. Lagyan natin dito. Thank you Pinalaki pala kayong ng magulang nyo na bastos kayo eh. Buti pa tayo mga kababayan, pinalaki tayong gwapo. Sila mga kababayan, pinalaki kayong bastos. Dagseng gasat, nagagalas pa eh. Di ba?
pinalaki na kayo na bastos. Ay, naku. Pinalaki na kayong mga pangit, pinalaki pa kayong bastos. Dagsangga siya, tanaw. Kaya galit na galit saan? Sa mundo. Kita niyo mga kababayan ko, ano? Totoo naman, hindi ho ganyan. Yung alin, pinalaki ng maayos na magulang. Yung mura lang ng mura para masabing astig siya. Pero mga kababayan, nung inimbitahan, wala nang astig eh. Hanggang social media lang. Doon lang sila magaling magsalita. Pero mga kababayan, kung talagang totoo kayo't matapang, pumunta kayo. Makita namin ang galing ninyo. At doon natin, doon tayo. Pagalingan tayo ron. Kagalingan ng pangatwiran. Hindi naman makakapangatwiran yan ng hindi nagmumura. Siyempre, lalong maiinis sa atin yan. Paano yun magmumura doon? Pag nagmura doon, makukontempt yun. Diba? Okay lang sana kung pangit, Boss Mike, pero bawi naman siya pag-uugali. Yun na nga sana. Pangit ka na, pangit pa ng bunganga mo, pangit pa ng buong mukha mo. Hindi, baliktad. Pangit ka na nga eh. Parang inulit mo lang kasi pati mukha eh. Pangit ka na, pangit pa ugali mo. Baho pa ng bunganga mo, kakamura mo. Hindi ho ganun kasi, mga kababayan. Kailangan ho, mga kababayan, konting finish naman. Medyo maging disente naman tayo. Hindi yung, wala kayong ibang sinabi ko, PI na yan. Gago yan. Walang dating yun. Kinapogi nyo na yun. Hindi ho nakakapogi yun. Lalong pumapangit kayo nun. Siya bagay, kailan ba naging pogi yung mga yan? Tanong ko lang, kailan ba naging pogi yung mga yan? Pag nakita nyo yung balat, parang, mas makinis pa yung balat ng langka eh. Ano yan? Sige na. Ace Barbers. Ito na. Diba? Yun nga ang sinabi sa akin ni Congressman Marcoleta na hindi dapat ganun. Dahil alam mo, tinuturuan natin yung ating mga anak na maging magalang. Correct. Diba? Correct. Na maging respectful. Correct. Hindi yung bulgar na bastos. Diba? Aling batikusin ka, huwag ka lang magmumura. Kasi Correct. Sila mura ng mura eh. Walang ginawa kundi magmura. Di po ba, mga kababayan? Natandaan nyo ba nun? Ulitin ko lang, mga kababayan. Ilan na ho yung mga dinimanda ni Digong nun? Nung minumura si Digong. Di po ba? Mr. President, pagpapakulong mo nga to. Total naman yung mga itsura nito. Ipalit mo dun sa Manila Zoo. Pwede naman silang ipalit sa Manila Zoo, di ba? Yung mga itsura nila eh. Tignan ninyo itsura. Pwedeng pamalit talaga sa Manila Zoo. Baka medyo kumita na yung Manila Zoo kapag nandun sila. Kakaiba, Ha? Palit natin yun. Hindi, totoo naman eh. Yung mga itsura talagang kakaiba eh. Sabi ko nga, malapit na maging gorilla yung isa eh. Yung isa naman, mga kababayan, kulang na lang, buntot eh. Unggoy na eh. Yung isa naman, hindi mo naman alam kung anong aso eh. Aspin yata yun mga kababayan. Pwede pa rin daw. Yung iba naman, naku, grabe. Di kayo nahuhumusga pagdating sa mga itsura. Hindi naman siya pagmimintas, mga kababayan. Hindi naman siya pamimintas. Siguro naman meron naman akong karapatang mamintas sa kanila. Kasi kung makapamintas yan sa iba, hindi nila ako mapintasan. Pero pinipintasan nila yung iba na piling nila mas gwapo sila. Anak ng puting naman. Gwapo! Asan? Wala naman ako makitang gwapo sa kanila. Di ba mga kababayan? Meron isa. Gwapo yung kaya lang. Naging bakla eh. Naging bakla eh. So matatawag ko pa bang gwapo? Baka mamaya gulpin ako pag sinabi kong, ang gwapo mo.
Siyempre ayaw niya nun kasi may kepyas na. May dede na. Di ba? Nagparitoke na ng muka. Babaeng-babae na, tapos tawagin yung gwapo. Di sinapak tayo. Yun lang, mga kababayan. Isa na lang gwapo, naging bakla pa. Ay nako. Eto na, tuloy natin to. Tuloy. Kasi subukan mong sabihin sa akin harapan yung ganun. Anong pakiramdam mo? Di ba? Pero kung online, kung magmura, kala mo ang tapang. Ganun naman lahat sila Di ba? Mapababae, mapalalaki, yung mga bunganga, mga kababayan. Grabe, no? Ang sasama. Kayo nahuhubos ka, mga kababayan, kung gusto nyo ng mga taong palamura na parang mga hindi nag-aral. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman natutunan lahat sa eskwelahan. Yung alin, yung magagandang asal. Nauuna yan, mga kababayan, sa loob ng tahanan. Buti na lang ako, pinalaki ko ng magulang ko. Ng may takot kay bro, may pagmamahal sa kapwa, at may respeto sa magulang. Pero po sila, mga kababayan, walang takot kay bro dahil naniwala na kay Kibuloy. Walang pagmamahal sa kapwa dahil yung kanilang mga bunganga ay kay babaho talaga. Wala rin yung pagmamahal sa magulang. Bakit? Siguro ganun din magulang nila. Palamura, ganun, pangit. Tignan nyo si Sarah, palamura din. Ganun din tatay niya. Di po ba? Kaya yung mga palamura, yung pare-parehas ang ugali nila, nagsama-sama. Di ba? O yung katulad ni Sarah na palamura, mana sa tatay niya, ganun din yung mga vlogger nila. Malamang yung mga kababayan sa loob ng tahanan, ang lambingan, puro putang ina. Di ba? Lambingan nila yung rap. Sorry naman inano ko lang para mas maunawaan. Di ba? Yun lambingan nila, puro ganun salita. Welcome to Manila Zoo. Baka hindi naman talaga nag-aral ng mabuting asal. Ayun na lang. Di ba? Ganun yun. Aduken, thank you naman. Leo Glenn, sa mga bagong dating. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan. Diba? Baka naman. Diba? Lahat sila matatapang sa channel nila. Yun na nga. Puro tapang lang sa channel, sa personal. Hindi naman pwedeng yayain ko sila ng suntukan. Pag niyaya ko ng suntukan yan, mga kababayan, sa tingin nyo, una pa lang talo na kagad ako. Pero ninyo, nakikipaglaban ka saan? Sa mukhang langkat, mukhang tubol. Ipagsasapalaran nyo yung ganitong mukha ko. Anak na pating naman. Hindi Wala na. Kalimutan nyo na yung suntukan na yan. Di ko papayag, puta, gwapo ko. Tapos mga itsura nyo. Humingin nga kayo ng salamin. Di ba? Baka kahit si Takero, di papayag yun di ba? Di ba? Beb Kenshi, Shell, Kenshi, ito na. Diba? Kaya nga sabi ni Congressman Marcoleta sa akin, hindi dapat pinapayagan yung mga ganon. Hindi pala pinapayagan, idol di sabihin mo na kay Digong, sabihin, idiktahan, mga vlogger ko, pumunta kayo. Napapaya na si Marcoleta doon Kung hindi ka pala sang-ayon, baka naman pwede. Samahan mo nang mang-inganyo si Barbers para yung mga vlogger nyo dumalo. Malaking tulong na yun. Baka mag-iba pa yung ihip ng hangin. At yung mga taong dito, ayaw kang iboto, baka iboto ka na ng mga yan. Maniwala ka sa akin. Because we have laws. Lalo na kung defamatory. Tapos may kasama pang mura. Kaya nga, mapanira, may pang-insulto, mga kababayan. Tapos minumura mo pa. Ganun kasi sila mag-vlog. Ewan ko pa sa kanila, ba't ganun kayo mag-vlog? Pwede naman kayo kasi parang ako lang. Ganito lang. Walang mura. Di ba? Yung token ni Nayo, hindi mura yun. Oo. Okay ni Nayo. Kung okay yung nanay nyo, ibig ko sabihin. Di ba, mga kababayan?
Oh, sa mga Ilocano dyan, sabihin nyo totoo. Pag sinabi ko yung okay ni Nayo, okay yung nanay nyo. Okay ni Nayo. Oh, okay yung nanay nyo. Yun yun. Di ba mga kababayan? Oh, nangyari. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.